Ginawa mo akong demonyo na may sungay. Direk Nuelsa, ibabalik ko lang sa'yo. Isang tanong ko lang sa'yo, Direk Nuelsa. Nung time na ikaw ang president, na gusto mong magkaroon ang grupo natin bilang isang presidente ka, na magkaroon ng project. Isa si Malo de los Santos ang nag-pledge. Inahanap mo yon kung nasaan yung pledge ko noon. Dahil hindi nakasama doon sa ibinigay mong 95,000. Isa ka sa naghanap. May narinig ka ba sa akin? May narinig ka ba sa akin, Direk Nuelsa, na pwedeng ikasira sa sinasabi nyo na ako ang mastermind na magpalaganap o gawaan ng kwento ang mag-ama? Alam nyo mo, Direk Nuelsa, sa tagal ko na dyan sa Kalingap, may narinig ka ba sa akin? No? Dahil dito kay July Paunil na ang akala ko ay isa sa mga mabuti. Pero ano ang ginawa niya sa akin? Siya ang nangalabot, nanghina. Kamusta mga kalingap, mga kadonis? Kamusta ang inyong araw? Kamusta yung mga namarites nyo? Solve ba? May mga katanungan pa siguro kayong natitira sa inyong mga kaisipan, sa mga napapanood ninyo, sa mga bagay na naririnig ninyo na gusto ninyong mabigyan ng kaliwanagan. Tama ba? Tama. Alam ko na ang gusto ninyong mangyari. So, dun sa napanood ninyo, sa mga katanungan ninyo, bibigyan natin ng linaw yan sa abot ng ating makakaya. In a short, simplest form. Ganun lang. So, wag na natin patagalin pa. Direktahin na natin sapagkat mayroon pa tayong shooting at commercial. Ngayon, sinasabi ni Ninang, MD, na nilagyan ko raw siya ng sungay. Ang bad ko raw. Nilagyan ko raw siya ng sungay sa ulo. And in fact, hindi po yung sungay, alimango po yun. Alimango. Nilagay ko yun doon dahil may gusto akong ipaliwanag. May kahulugan po yun. Actually, wala naman sigurong masama kung maglagay ako ng ganon. Sapagkat ginawa niya rin naman yun sa kanyang sarili. Ibig ba sabihin nun, kapag ako naglagay, pangit? Kapag siya naglagay sa sarili niya, maganda? Hindi siguro. Hindi siguro. Unfair naman yung ganon. Unfair, di ba? Pag ako naglagay, masama. Pag ikaw, hindi. Eh kung ayaw mo pala na nilalagyan kita ng ganon, bakit ginawa mo sa sarili mo? O kung ayaw mo naman pala nakukomentohan nabibigyan ng reaksyon at nasasabihan bakit ginawa mo rin yung voice recording na yun? Bakit nangyari yun? Sinasadya man o hindi, intentional man o hindi, patibong man o hindi, same pa rin ang result. Tatanggap at tatanggap ka pa rin ng mga komento at pwedeng maging argumento. Ganun yun. Hindi naman po pwede na puro na lang mabubuti yung maririnig mo. Diba? Puro mga papuri, no? Kahit wala ka sa simbahan. Dapat matuto rin tayong tumanggap ng mga negatibong komento. O baka naman sasabihin ng iba dyan, ng mga magagaling na, o bakit kayo? Hindi kayo tumatanggap ng criticism. Ang iniisip ninyo ay puro pambabash lang yung ginagawa ng mga anti-Kalingap. Ito ay criticism. Talaga ba criticism? Ang problema kasi dito sa criticism na sinasabi ninyo, ang tingin ko dyan, palaman. Palaman sa tinapay. Kasi madalas nyong ipalaman yung sinasabi ninyong criticism sa tinapay para takpan yung tunay na kahulugan. Para takpan yung tunay na purpose o motibo. Diyan sa sinasabi ninyong criticism. Diyan nyo tinatago yung inyong tunay na intensyon. Kaya hindi ko basta-basta bibilihin o namin yung sinasabi ninyong criticism. Diba? Diba? O ulitin ko. Bakit may alimango sa ulo? Ito ay paghahalintulad ng estado ng pag-iisip ng isang tao sa isang alimango. Yun po yun, hindi po sungay yun. Ang tawag doon na nilagay ko doon sa ulo na malapit sa utak, sa pag-iisip, ang tawag doon ay metaphor o kaya naman ay simile. Kung inyong natatandaan, kung hindi ka absent sa school noon, kung hindi ka nagka-cutting class,
Yun ang tawag doon. Ang tawag doon, metaphor. Simile. Basta malapit-lapit sa mga ganon. Malapit-lapit. No, i-recall mo. Kasi nga, yung alimango ay madalas na hindi makalakad ng diretso. Puro pakaliwa, may pakanan, mayroon pang paatras. Hindi siya makadiretso ng lakad at hindi makarating dun sa tama niyang patutunguhan. Hindi niya mapanatili na lumakad ng diretso. At kadalasan kapag siya ay kumakaliwa at kumakanan, lalo na kapag nasa dalampasigan, inaanod siya ng malalakas na alon. Nabubura siya sa eksena. Ganyan ang nangyayari. Ganyan ang nangyayari, Ninang. Yun ang ginagawa kong paghahalintulad. Kung tutuusin nga, marami pang kahulugan yan. Huwag mong gawing literal. Huwag mong gawin literal na sungay yan. Nilagyan ako ng sungay. Hindi po. That is what you call metaphor. Paghahalintulad ng isang tao sa isang bagay. O kung anuman ang katawagan mo dito. Metaphor. Isa pa sa pinakamalalim na kahulugan yan ng metaphor kung hindi mo alam, si metaphor na. Mababa na ang bigayan. Kaya nga meron tayong mga issue ngayon Para kahit papano, meron tayong revenue. Magpapasko pa naman, Ninang. Wala akong regalo sa'yo, kaya kailangan kong gawin ito. Tama ba? No. I have my own principle. Yes. So ngayon, alam mo na kung bakit meron ka nun sa iyong ulo. Kasi nga, yun ang estado ngayon ng iyong kaisipan. Huwag kayong masyadong predictable at huwag kayong masyadong one-liner. Kahit pa paano, kung may oras kayo, kung may time kayo, isip-isip din. Hukay-hukay din ng malalim. Mag-isip din ng malalim kahit pa paano. Sapagkat hindi lahat ng nakikita ninyo ay talagang literal. Kadalasan mayroon niyang kahulugan. Napaghahalata tuloy kayo Yan ang sinasabi ko ngayon. O ito pa, yung sinasabi ni Ninang MD na hinahanapan ko raw siya ng pledge ng pera. Patungkol dun sa proyekto nung ako pa ang presidente ng Carepa. Na kung saan ito pong proyekto namin ay para sana doon sa eskwelahan, pagtatayo ng panibagong gusali para sa mga manide sa school, which is hindi naman ito totally nagmaterialize sapagkat yung pera po, yung amin pong nalikom na pondo na mga pledges ay nagamit po sa ibang proyekto na napakinabangan naman. Ngayon, kung bakit ko naman hinahanap yung pledge ni Ate Malu nung mga oras na yun, hindi para hanapan siya ng pera, na kung ano man, na maaaring sinasabi niya parang ikakasama ng loob niya kung hindi siya ibang tao, na parang gano'n na negative Parang hindi maganda yung dating sa kanya. Which is, doon naman sa pag-uusap namin, sa messenger namin ni Ninang, maayos naman yung pag-uusap namin. Wala naman akong sinasabing ibang bagay at nagkakaintindihan kami ng maayos doon sa pinag-uusapan namin na pera na sinasabi niya. Kung nalilito siya at gusto niya ng mas malinaw na sagot, balikan na lamang niya yung aming pong conversation. Kaya nga ang sabi ko doon sa aking vlog nung nakaraan, itong si Ninang, nagtataka ako bakit nagkaganon samantalang kausap ko siya na maayos, siya yung katuwang ko, pagdating dyan sa proyekto na yan, bakit anong nangyari? Bakit nagkaganon? O ngayon, binabalik mo sa akin yan. Pagdating dyan sa usapin ng pera, pagdating dyan sa sinasabi mong hinahanap ko, ulitin ko, kaya ako hinahanap yan para ma-record na. Para malaman ko kung magpapatuloy pa o hindi. Sapagkat sa mga hindi nakakaalam ng mga oras na yon, ng aking pong kapanahunan sa Carepa, may gera po. Nahinto po ang Carepa. Sa makatuwid, apektado yung aming pong pledges, yung aming proyekto, nung nabuwag po ang Carepa sa ilang kadahilanan. At kami na lamang po ni Kuya Bal ang nakakaalam kung bakit nangyari yon. And we are planning to return it back. At habang inihintay po yung pagbabalik ng Carepa ng mga oras na yon, ayoko pong mahinto yung proyekto ng Carepa sapagkat ito po ay nai-announce na rin nila Kuya Bal at gusto kong matupad ito doon po sa proyekto, doon sa beneficiary. Wala naman ako magiging problema kung maibibigay ni Ate Malu yung pledge niya, kung itutuloy niya o hindi. Sa madaling salita, itong pledge na ito, kaya ako tinatanong para maging transparent. Para kung sakaling nakapagbigay na siya, ay maisama na doon sa listahan na isasubmit ko kay Sir RP Max Vlog na kung saan siya po ang aming pong treasurer ng mga oras na yon. At para makumpleto na ang listahan na umabot ng 95,000 or more, ay ma-remit na po namin, maibigay na namin kila Kuya Bal at masimulan na ang proyekto. Kaya ko po hinahanap, hindi sa iba pang bagay. Para kung sakasakali na magkaroon na ng listahan, gusto ko kumpleto. Gusto ko kasama si Ate Malu na nakalagay yung kanyang pledge na naibigay. At gusto kong masiguro
na yung binigay niya na pledge ay hindi po mababaliwala. Gusto ko recorded po lahat. Wala po akong ibang masamang intention doon kung bakit ko tinatanong kay Ate Malu yung kanya pong pledge. Nagtataka naman ako bakit binwrote up niya yun. Samantalang may pag-uusap naman kaming maayos. Ngayon, kung hindi pa malinaw kay Ninang, Andy, yung aking sinasabi dito, balikan niya yung aming pong conversation. Meron po siyang kopya nun at meron din ako. Parang, bakit kailangan pang itanong yan? Parang nangihina tuloy ako. Nasyak ako. Nakakapanghina. Parang magkakasakit ako. Ganun. O, malinaw na ba yon? Yung mga marites dyan, ha?